Gininto ang sinag ng araw ang bumalot sa kabundukan sa pagsapit ng bukang liwayway. Bukang liwayway ang siyang pumukaw sa mahimbing natutulog na diwatang nagngangalang liwayway. Isang kamangha-manghang pangyayari sa kalikasan ang kanyang nasaksihan, na kung saan unti-unting lumilitaw ang liwanag matapos ang dilim ng gabi. Naisipan ng diwata na maglibot sa kapaligiran dahil siya ay nahuhumaling sa taglay nitong kagandahan. Masaya ang diwata sa kanyang nasaksihan. Lalo pat ramdam niya ang lamig ng hangin na bumabalot sa kanyang balat. Patuloy na naglibot ang diwata kung saan siya ay napadpad sa isang lugar sa hardin. Pinagmasdan ng diwata ang mga bulaklak. Napakabango, saad niya sa kanyang isipan. At dahil sa pagkamangha, ay hindi niya maiwasan na mapatitig sa mga ito. Pinagmasdan ng mabuti ng diwata ang mga bulaklak. Kamangha-mangha, saad niya sa kanyang isipan. Dahil ito ay nagtataglay ng mga maliliit na bunga. Pumitas ang diwata, ngunit siya ay natatakot na kainin ng mga ito dahil baka siya ay malason. Masaya ang diwata sa kanyang pagmamasid sa mga bulaklak. Inilibot niya ang kanyang paningin kung saan natagpuan niya ang napakaraming mga bulaklak. Ito ay may iba't ibang kulay, may iba't ibang hugis, at may iba't ibang laki. Naglibot pa ang diwata at napadpad siya sa gubat at namangha sa nasaksihan. May mga malalaki at matatayog na puno ng niyog. Napaisip siya, may mga tao kayang naninirahan dito? Bakit may mga niyog? Nakaramdam ng takot ang diwata sa kadahilan ng takot siyang makita ng mga tao. Kaya nilisan niya ang lugar na yun at bumalik sa kanyang tahanan. Kamangha-manghang kalikasan. Masaya ang diwata sa kanyang mga nasaksihan na pangyayari sa kalikasan. Panatag ang kanyang loob dahil nasa mabuting kalagayan ng kalikasan. Masaya siya, nagumapaw ang kasiyahan. Napagod ang diwata sa kanyang paglilipot, kaya naisipan niyang umidlip muna at mamaya ay maglilibot siyang muli.